Good morning. Good morning, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Good morning. So we have second week of 2024. Meron na po tayong ikalawang linggo ng taong 2024. What was the title for last week? First week of 2024? Ano nga po ba yung ating pinag-aralan ng nakaraang linggo, yung unang linggo ng 2024? Kasi we have no cell group yet. That's why you don't have time to chance to review. Dahil wala pa nga po tayong cell group, so wala po tayong pagkakataon na i-review o balikan yung ating napag-aralan. What was subtitle? Ano nga po yung subtitle? Love sick. Love sick. Then today, very basic but it's so important. Ngayon po, basic lang po siya pero napakahalaga po. What is the most important matter for your life? Ano po ba ang pinakamahalagang bagay para sa ating buhay? Important. Ano po yung mahalaga para sa inyo? Huh? Why are you living? Bakit po tayo nabubuhay? I live to eat? Nabubuhay ako para kumain? No, it's not. Hindi po. For the children of God, we have very serious and important matter. Para po sa ating mga anak ng Diyos, mayroon po tayong mahalaga at seryosong bagay na kailangang maunawaan. Let me prove what we are thinking is very, very different with what God wants to give us. Hayaan niyo po na patunayan ko na yung ating pong kaisipan o iniisip ay malayong malayo kung ano yung nais ng Diyos. When we say, God will bless you, what you are thinking about? Kapag sinabi po natin na pagpalain ka ng Diyos, ano pong ating iniisip? What thought came to your mind? Ano po yung unang pumapasok sa ating isipan? Material, bagay lang. Material na bagay lamang po. Healthy, possessions, material matters. Yung pagiging maayos yung kalusugan, kung ano yung pagmamayari, yun po ay lahat ay material na bagay. How many of you are thinking when you hear God will bless you, knowing Him? Ilan po sa atin yung nakakaisip na kapag sinabi na pagpalain ka ng Diyos, ang naiisip po natin ay ang kilalanin kung sino ang Diyos. Why you are here? Bakit po ba tayo nandirito? Not now, maybe. Why did you become child of God? Hindi man po ngayon, pero bakit nga po ba tayo naging mga anak ng Diyos? First, we want to go to heaven. Unang-una po, nais po natin na makarating doon sa langit. Amen. Amen. But most Christians, they forgot actually this matter. Ngunit lahat po ng Kristiyano, ang katotohanan po ay nakalimutan na po ito. It's so serious. Ito po ay seryosong bagay. That's why when you hear God will bless you, then we thought about possessions, but not going to heaven. Kaya nga po kapag narinig natin na God will bless you, ang iniisip na po natin agad ay material na bagay, hindi yung kung ano yung kalooban po ng It Diyos. seems we are secured to go to heaven. At parang tayo pong lahat ay panatag na lahat po tayo ay makakapunta sa langit. We are not secured. Hindi pa po tayo dapat maging panatag. We are on the process. Nasa proseso pa rin po tayo. We are preparing to go to heaven. At inihahanda po natin yung ating mga sarili para makapunta sa langit. Especially this church is very, very concerned
about salvation. At ito nga pong sambahayan po natin, ang pinakauna po sa lahat na binibigyang halaga po nito ay yung kaligtasan. This is very important questions. Ito po yung mga mahahalagang tanong All the time you must think about. na dapat po natin na isipin palagi. Even now, about you are sure go to heaven. Kahit po ngayon, dapat po isipin po natin, tayo po ba ay sigurado na makakapunta sa langit? Also, you have to be sure that you are secured going to heaven. At yung pagiging sigurado na tayo nga po ba ay makapupunta sa langit. When you become rich, what will you do? Kung ikaw po ay mayaman, ano po ba yung iyong gagawin? A story, rich man. Meron pong kwento tungkol sa isang lalaking mayaman. Everybody wants to be rich. At lahat po tayo ay gusto nating yumaman. Amen. Yes, you want to be rich. Opo, ako, ikaw, gusto kong maging mayaman. But final question will remain all the time. Ngunit yung question po o yung tanong ay laging nananatili. When you finish your life, when you die, are you sure go to heaven? Na kapag po ba ikaw ay namatay, sigurado ka ba na ikaw ay makapapasok sa langit? This man, rich man, Ito pong lalaki na to, ito po ay mayaman. so mayaman. Sobrang yaman po niya. Then he had one question. At siya po ay mayroong isang katanungan. He didn't ask anything. His matter of material. Hindi po siya humihingi ng anumang material na bagay. He come to Jesus and ask, how can I go to heaven? At siya nga po ay lumapit kay Jesus at tinanong po niya, paano ba ako makapapasok sa langit? Do you have that same question all the time? Tayo rin po ba ay may ganoong katanungan? You have to think about all the time. Lagi niyo po dapat isipin yan. If not, that is actually the biggest problem. Also, you are hindered by Satan. Kung hindi po natin naiisip yon, ibig sabihin po may malaki po tayong problema at ang kumukontrol po sa ating buhay ay si Satanas. This one, Nicodemus, Ito po ay si Nicodemus. higher ranking of political system. Isa po siya sa may pinakamataas na katungkulan sa politika. Also, simply, he is also rich. At siya rin naman po ay napakayaman. He has position, that's why he cannot visit Jesus Christ during the daytime. Dahil nga po siya ay may posisyon, hindi po niya kayang puntahan si Jesus sa pangkaraniwang araw. Everybody knows he is a very high position. At lahat po ay nakakakilala na siya po ay nasa mataas na posisyon. For example, if I will visit the child during the daytime to ask, how can I go to heaven? Just like that. Parang ganito po, halimbawa po, ako po ay lalapit sa isang bata at sasabihin ko po sa kanya o tatanungin ko na paano ba ako makakapunta sa langit? Then, Jesus tell him, you must prepare yourself to heaven. At sinabi nga po ni Jesus sa kanya na kailangan mong ihanda ang iyong sarili upang ikaw ay makapasok sa langit. We know this story already. Alam na po natin ang kwento na ito. Why I put two stories here? Bakit ko po nilagay itong dalawang kwento na ito? That's what we have to think about, what is so important for us. At yun nga po yung dapat nating isipin. Ano nga po ba yung pinakamahalaga para po sa atin? Think about, how many times you are thinking, I am sure go to heaven? Ilan po ba sa atin ang nakakaisip or tumatakbo sa ating isipan na ako ay sigurado na makakapunta sa langit? Why you consider yourself, oh, linggo lang, straight lang, that's enough for me. Bakit po natin sinasabi na yung linggo lang, yung araw ng Diyos, yun lang yung tama na para sa akin? Even I don't pray, I don't do anything, but linggo lang is enough. Di ako nananalangin, wala akong ginagawa, di ako nagre-reading Bible. Yung pagpunta ko lang sa linggo ay tama na. Even matter of love, Kahit po yung sa pag-ibig.
you love Him, only once you will see and talk to Him, linggo lang. At kahit po sa pag-ibig, yung ating pagmamahal po sa Diyos ay tuwing linggo lang din po. That's not engaged in love yet. Hindi pa po yun talagang tali sa pag-ibig sa Diyos. Right? Check your life. Suriin po natin yung ating mga We are buhay. not here to be blessed. Hindi po tayo narito para lang po sa blessing. When you think about how to go to heaven because of a relationship with God, then God will add, God will give you bonus, the blessings. At kapag iisipin nga po natin na yung pakikipagrelasyon po natin, yung magbibigay po sa atin magbibigay po sa atin na mas makilala pa po yung Diyos, ay magbibigay po siya ng tinatawag na bonus. We thought about several times what is salvation. Lagi po nating inisip, ano po ba ang salvation? This is, Jesus is the one told us by His very mouth. At si Jesus nga po ang nagsabi sa atin, sa pamamagitan ng kanyang mga bibig, narinig po natin. We'll read it. Just it, go. Basahin po natin. If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have 2 hands or 2 feet and to be thrown into eternal fire. And if your eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. When you read it during the reading Bible, it was okay for you. Kapag po ba nagbabasa tayo ng Biblia, binasa po natin to ngayon, ayos lang po ba sa atin yung ganito? Just read it and you just pass by this scripture. Ito po, binasa po natin, o babaliwalain lang po ba natin ito? It's emphasizing most important matter is going to heaven. Ang pinapakita po nito at pinapaunawa po sa atin na ang pinakamahalaga ay ang pagpunta sa langit. Do you believe ghost? Naniniwala po ba kayo sa Ghost. mumo, Ghost. ghost, Bulto or or kaluluwa, multo? Yan po. Do you believe? Naniniwala po ba tayo? Meron ba? Wala. Meron ba? Wala. Meron. How many of you encounter with multo or ghost? Some. I encounter. Kahit po ako ay nakakita at naka-encounter ng Do you multo. believe there is heaven? Naniniwala po ba tayo na mayroong langit? Do you believe there is hell? Naniniwala din po ba tayo na mayroong impyerno? Please don't say yes, I believe. Parang awan nyo na po, huwag nyo sabihin yes. If you believe, you must pray go to hell. Kung talagang naniniwala po kayo na may langit at impyerno, dapat po takot kayo na mapunta sa If you believe impyerno. there is ghost or multo, you have feeling. You're afraid it. Kung kayo po ay naniniwala na may multo, kayo po ay may masamang pakiramdam or natatakot po kayo, nararamdaman niyo po yon. Do you agree? Tama po ba? If you don't afraid, meaning even though you say I believe or not, whatever, you don't believe. Kung sinasabi niyo po naniniwala po kayo, pero wala naman po kayong nararamdaman, so hindi po yun totoo. Your hands, your feet, your eye will make you stumble when fall down, meaning not go to heaven, just cut it off. Kung yung ating pong mga kamay o ating mga mata ang nagiging sanhi ng ating pagkakasala para hindi po tayo makapunta sa langit, tanggalin po natin o putulin po natin ito. That's what Jesus said. Yan po ang sinabi ng Panginoong Better Jesus. one eye, one hand, one feet, go to heaven is better. Mas mainam pa nga po na tayo po ay walang isang kamay, walang isang mata, pero makakapasok po tayo sa langit. One thing, so serious matter. Isang bagay pa po yung napakahalaga. If you believe there is hell, okay? Kung naniniwala po tayo na may impyerno, Do you know how is terrible hell?
Alam po ba natin kung gaano po ito Amen or not? kahindik-hindik? Do you know it's so terrible? Na ito po ay sobrang terrible. Hindi po natin ma-imagine kung anong klaseng lugar po yon. This story is also in Mark. Ito po istorya po na to ay nasa Marcos din po. Almost same. Parehas lamang po. But there are some different. May mga pagkakaiba lang po. Explains what is happening in the hell. At pinapakita po na ito kung ano yung nangyayari doon sa impyerno. What is different? Ano po ang pagkakaiba? The letters. Yung mga nasa pulang letra po. Where the fire never goes out. Kung saan ang apoy ay hindi nakalalabas. How many of you get hurt from the fire? Ilan na po ba sa atin yung nakaranas na nasaktan tayo dahil sa apoy? Who wants to touch the apoy? Sino po ang may gustong humawak sa apoy? Nobody. Wala pong sino man. Hell, the fire never goes out. Yung apoy po o yung naglalagablab na apoy doon po sa impyerno ay hindi Eternally, nakalalabas. there is fire. Na meron pong apoy, naglalagablab na apoy. And you will be thrown in that place. At kayo po ay itatapon doon sa lugar po na yon. That also, the last, be sorted with the fire. Kayo po ay aasnan sa apoy. What is sorted? Ano po ba yung ano po ba yung asin? when you make cooking, how do you put salt? Paano po ba kayo maglagay ng asin? Or, Ganon po. did you see welders then make the welding? Nakikita niyo po ba yung mga welder kung paano po sila nagwe-welding? When you welder do the fire, like the fireworks, there are apoy. Ganon po yung klase ng apoy na mararanasan po natin. That's what salted. Yun The po fire. yung ibig sabihin ng salted with fire. Tumatalsik sa atin yung apoy. If you really believe, you will afraid go to hell. Kung talaga po kayo'y naniniwala, natatakot po tayo na mapunta doon sa impyerno. Then one more question. Isa pa pong katanungan. How about your loved ones? Yung inyo pong mga mahal sa buhay, How about your loved ones? yung mga pamilya po natin, yung mga minamahal po natin. You said, I love you then. They didn't become child of God. Sinasabi po natin na mahal natin sila, pero hindi pa po sila nagiging anak ng Diyos. When I pray for my mother, Nung ako po ay nananalangin para sa aking nanay, I negotiate with God. lagi po ako nakikipag-usap sa Diyos. I said, negotiate. Nakikipag-negotiate po ako sa Kanya. Nakikipagkasundo po ako sa Diyos. I told him, I'm sure go to heaven. Sinabi ko po sa Diyos na naniniwala ako na makakarating ako sa My langit. mother doesn't know who is Jesus Christ. Ang nanay ko, hindi niya kilala kung sino si Jesus. Surely she will go to hell. At naniniwala ako na siya'y mapupunta sa impyerno. God, Father, if you will not save my mother, I don't want to go to heaven. Ama, kung hindi mo ililigtas yung nanay ko, ayoko nang mapunta sa langit. Why? I will see how she will suffer with the fire. Kasi nakikita ko po kung gaano po siya maghihirap doon sa impyerno. I will see it according to the Bible. Nakita ko po, ayon sa Biblia, My family has no food. They didn't eat breakfast, lunch, and even whatever. Then, I am in the buffet eating. na ako Pwede po, ba? na yung pamilya ko po, ang kinakain nila ganito lang, hindi masarap, pero ako kumakain ako dun sa buffet, dun sa masasarap na pagkain. You mother told me. You have to tell me. Kayo, mga nanay, sabihin niyo sa akin, Your children has nothing to eat, but you are invited in buffet. Then you will enjoy. na yung mga anak po ninyo kumakain ng
nagdidildil lang sa asin, pero kayo, kumakain kayo sa buffet at nag enjoy kayo. Can be ba? Pwede po ba yung gano'n? Even though you will receive invitation card, you will say, sorry po, I don't want. I cannot. Kahit pa po bigyan ka ng imbitasyon, sasabihin mo, hindi ako makakapunta. That's why I told you, you know there is hell or heaven, whatever, you don't believe so. Kaya nga po sinasabi ko, alam ninyo na may langit, may impyerno, pero hindi po kayo naniniwala. You are not serious about that matter. Naniniwala po kayo, pero hindi seryoso. Even you self, you don't think about much. Kahit po sa inyong sarili, hindi nyo po masyadong iniisip. That's why others, your family, wife, husband, your children, whatever, or your relatives, whatever, you don't mind. At yun nga po, wala po kayong pakialam kahit na sa inyong mga mahal sa buhay. As I told you, I negotiate with God. Kaya sinasabi ko po sa inyo, nakikipagkasundo po ako sa Diyos. Thank you for saving me, but if you will not save my mother, I don't want. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Pero kung hindi mo ililigtas yung aking pamilya, ayoko nang mapunta sa langit. Then, she accepted Jesus Christ. At tinanggap nga po niya ang Panginoong Jesus. I don't want to see she will suffer in the hell. Ayoko na makita siya na nagsasuffer, naghihirap doon sa impyerno. If you really believe that hell or heaven, it's a bit different. Kung talagang kayo po ay naniniwala na may langit at impyerno, dapat po maging iba na rin yung ating pamumuhay. Nobody knows when you will die. Wala pong nakakaalam sa atin kung kailan po tayong mamamatay. Nobody knows when they will die. Wala rin pong nakakaalam sa atin kailan sila What mamamatay. is important for you? Ano po ba ang pinakamahalaga sa iyo? Yes, your life. Sometimes you consider others is more important than you. Opo, yung buhay natin ang pinakamahalaga, pero marami pa rin po tayong iniisip or iniuna na mas mahalaga kaysa sa buhay po natin. Still, two questions. Meron pa pong dalawang questions. What is important for you? Ano po ang pinakamahalaga sa iyo? Especially our church. As you know, as I know, we concern the salvation is so important. At nalalaman po ninyo na dito sa ating sambahayan, ang unang-una pong ipinamamahagi ay yung salvation. Accept Jesus Christ. Once that is not enough, go to heaven. Ang pagdagang po kay Kristo ng isang beses, hindi po yun sapat para po masabi natin na tayo makakapunta sa langit. I will explain how we human is so foolish. Ipapaliwanag ko po ngayon kung gaano tayo po ay mga naging mangmang. God will bless us firstly. At pagpapalain po tayo ng Diyos ngayong When umaga. God bless us, we'll say, thank you, Father God, whatever. Kapag po tayo ay pinagpala ng Diyos, nagpapasalamat po tayo sa Okay. Kanya. Then, this is Luke. Ito po ay sa libro ng Lucas. We are here for one purpose or other purpose. Nandito po tayo para sa iisang purpose o sa iba pang purpose. Some came here to be healed. Yung iba po nagpunta rito para gumaling. Some come here. Ang iba naman po ay para makapunta sa langit, kaya po sila narito. Here, Sampung Getong came to Jesus Christ. Meron pong 10 lalaking may ketong na lumapit kay Jesus. Then Jesus healed them all. At pinagaling po silang lahat. Only one came to Jesus, say thank you. At isa lamang po yung bumalik para magpasalamat kay Jesus. As long as your purpose will be okay, then settled, then you don't mind who is the healed you or who is the fulfill your goals. Kapag po yung ating pangangailangan ay okay na or napagaling na po tayo, after po no, pagkatapos no, wala na po tayong When you pakialam. come here to be rich, then after rich, you will abandon who made you rich.
Kung kayo po ay pumunta rito para maging mayaman, kapag kayo po ay mayaman na, iiwanan nyo na po kung sino yung nagpayaman sa You inyo. might say, oh, I will not. Sasabihin niyo po siguro, hindi. No, all same, including me even. Hindi po. Lahat po ay parehas lang, kahit po ako. We'll read it. Just go. Basahin po natin. Keep falsehood and lies far from Sandali, me. sandali. Read it together. Kasi go. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God. Praying that don't bless me too rich. Don't make me so poor. Sabi po dito, wag mo naman akong gawing sobrang yaman, wag mo naman din akong gawing sobrang hirap. If I will become mayaman, then I will deny, disown. I don't know. Who are you? Kapag ako po ay naging mayaman, sasabihin ko, baka hindi na kita kilalanin at sasabihin kong, sino ka? How can I prove it? Paano ko po ito mapapatunayan? England, America, when they poor, look for blessings. Ang mga ibang bansa po, kapag po sila ay mahirap, they look for blessing. Humahanap po sila ng pagpapala or humahanap po sila. When they become rich, even Korea now, Kapag naman po sila ay mayaman na, kahit po sa Korea, their stomach is full. That's why they are not looking for God. sila po ay meron na, kumbaga okay na po sila, kaya hindi na po sila nagsisik or humahanap pa. You will be blessed, not according to the love. Kayo It's po, dangerous. kayo po ay pagpapalain, hindi sa pamamagitan ng pag-ibig, kundi sa pamamagitan ng... Last week, I talked about love sick. Nakaraan nga po ay iniisip ko pa, I will mingle with very beautiful, rich girl for the material only. When I become satisfied, I will run away. nakaraan linggo nga po, tinuro ko po ay lovesick. At ako nga po ay nakimingle sa isang napakayamang babae. That's why, before you ask to be blessed, think about your love first. Kaya kung kayo po ay nais nyo pong mapagpala, isipin po muna natin yung umiibig po sa atin. This is the very sad story of Isaiah. Ito po yung kwento tungkol kay Isaiah. God is the one who raised them up. Ang Diyos po ang nagpalago sa kanila or nagpalaki sa kanila. Okay? Verse 3, the ox knows the master. Ang ox po, kilala niya kung sino yung may-ari sa kanya. Even my dog knows I'm the owner. Kahit po ang aking aso, kilala niya ako ang may-ari That's sa why when I kanya. arrive, then shave his tail, then greet to me. Kaya nga po, pag dumating ako, tuwang-tuwa po siya at kanya pong winawagwag ang kanyang mga, God bless ang kanyang tail. Israelites. Binless po ng Diyos ang Israelites. And now, they ignored who is God. Pero ngayon po, hindi na po nila kinikilala ang Diyos. That's history. Yun po ay sa That's nakaraan. actually we. Yun din po tayo. You are hungry, that's why you are looking for some food. Kayo po ay nagugutom, kaya naman naghahanap ka ng makakain. You are sick, that's why you are looking for God. Ikaw ay may karamdaman, kaya naman lumalapit ka sa Diyos para gumaling. Think about, when you become rich, you are healed, then you are satisfied what you want to have, then. You will not? I hope so. Kapag nga po ikaw ay gumaling na, ikaw ay napagpala na, nakuha mo na kung ano yung ninanais mo. Pagkatapos po nun, ano na? Verse 4, turn their back on Him. At sila nga po ay tumalikod na sa Diyos. They went away from God. At umalis na nga po sila, lumayo na po sila sa Diyos. If your children, when they grown up, they will abandon you. Is it okay for you? Kung yung ating mga anak, kung sila po ay tatalikod na sa atin, hahayaan na, pababayaan na po tayo, ayos lang po ba sa atin yun? Your children will say, who are you? At sasabihin po ng anak natin, sino ka ba?
Why you come to my house? I don't know you. At bakit ka nandito sa bahay ko? Hindi kita nakikilala. It happened to the Israelites. At ito nga po ay nangyari sa mga Israelita. When they need something, your children, mommy, daddy, Kapag pong may kailangan yung mga anak natin, lumalapit sila. Nanay, tatay, kailangan ko ng... don't make him sad. Huwag po nating palungkutin ang Diyos. He is a Father who wants to bless you. Siya po yung ating Ama na nais po tayong pagpalain. What? After blessing, what follows? Rebellion. Rebellion. After blessing, what follows? Ano po ang pagkatapos po ng pagpapala, ano na po yung kasunod? What Israel did? Ano pong ginawa ng mga Israelita? They rebelled God. Sila po ay naghimagsik They sa turned Diyos. back to Him, At on Him. tinalikuran po nila ang Diyos. Then, they will suffer. At sila nga po ay naghirap ng mga panahon na yon. God will never abandon them. Okay, kanon? Okay, I will cut the relationship. No. Pero ang Diyos po, hindi po niya inabandona, iniwanan yung mga Israelita. What they will do? What Ano nga God po- will do? Ano po ang ginawa ng Diyos? Punishment. Sila po ay pinarusahan. It's love punishment. Ngunit ito po ay pag-ibig ng Diyos para To sa kanila. let them turn back to Him. Sila na tumalikod sa Diyos. Why you, children, discipline or beat your children? Bakit nga po ba natin dinidisiplina yung ating mga anak? Not killing them. Hindi po para mapatay sila. Let them know what is correct. Para po malaman ng mga anak po natin kung ano yung tama. Amen. So many messages from the pastor, churches, even Christians make me so sad. Marami po akong naririnig na mensahe mula sa mga pastor, sa mga Kristiyano, at ito po ay nakakalungkot na mapakinggan. They don't talk about much the most important matters. Sapagkat hindi po nila pinag-uusapan o tinuturo kung ano ba yung pinakamahalagang bagay. Mostly blessing, blessing, blessing. Kadalasan po, puro patungkol sa pagpapala. Punishment. Para When they sa- punish, God punish them, what they will do? Nung sila po ay pinarusahan ng Diyos o dinisiplina ng Diyos, ano po ang kanilang ginawa? When you discipline your children, what they will say? Ano, kapag po dinisiplina natin yung ating mga anak, ano po yung kanilang ginagawa? Forgive me. Patawarin mo I ako. will do better. Magpapakabuti na I ako. will be behavior. At magpapakabait na ako. Then, you will take care of them. At yun na nga po, aalagaan na po natin sila. Amen. Amen. Then, God will forgive you. At papatawarin nga po tayo ng Diyos. Amen. Amen. After forgive, God will bless you. At Okay. pagkatapos po tayong patawarin ng Diyos, pagpapalain niya po tayo. This is cycle for whole history. Ito po yung mga bagay na umiikot doon sa mga nangyari po sa nakaraan. 1950s, 60s, even up to the 80s, Korea was so poor. Noong mga panahon po na 1950s, 60s, 80s, napakahirap po ng bansang Korea. You were better than Korea that time. At ang bansa po ng Pilipinas ay mas okay pa yung kalalagayan kaysa sa Korean Korea. churches started don't watch prayer. At ang mga churches nga po sa Korea ay nanalangin tuwing umaga. Asking help from God. At humingi po sila ng tulong sa God Diyos. blessed Korea. Ama, pagpalain mo ang Korea. You know what they're doing now? Ngayon po, alam niyo po ba kung ano na ang ginagawa nila? They are leaving the church. Ngayon po, sila po ay nag-aalisa na sa sambahayan. Not only they are saying all Christians, churches, already corrupted. Hindi po sinasabi na lahat ng church po doon, lahat po sila ay wala na or corrupt na. Think about Philippines. Isipin po natin ang bansa po natin. Think about yourself. Isipin po natin yung ating mga sarili. This circle, don't forget. Huwag po natin kalimutan itong apat na bagay What po is na the to. first?
Ano nga po yung una? What is next? Rebellion. Paghihimagsik. Rebellion, sin. What is next? Punishment. What is next? This one is ulit. Ito po mga bagay nito ay paulit-ulit lang or umiikot lamang po. Blessing is good. Ang pagpapala po, opo, maganda But po there is yan. danger Pero meron po nga hindi ring magandang if dulot. you will not engage love with Him. Kung hindi po natin na itatali yung ating mga sarili sa pag-ibig sa Diyos. That's why we emphasize love sick. Kaya nga po, pinapaliwanag po nating maigi yung tinatawag na love sick. Put every important matter aside muna. Lahat ng importanteng bagay para sa iyo ay isantabi mo muna. This one, when you think about, you have to check your own. Ito pong apat na to, kapag po inisip po natin, isipin din po natin yung saganang sarili po natin. This is what I told you. Ito po yung sinasabi ko po kanina. Why I deal with God? If you will not save me, I don't. If you will not save my mother, I don't want to go to heaven. Kaya ako nakikipagkasundo sa Diyos na iligtas mo din yung nanay ko. Kapag di mo siya niligtas, ayoko nang mapunta sa langit. Rich man and poor died. Isang mayaman at isang mahirap na lalaki po ang namatay. You know this story. Alam po natin itong kwento na Then ito. rich man go to hell. At yun nga pong mayamang lalaki ay napunta sa impyerno. Then beggar, the one who visited his house. Nakita po niya yung pulubi na bumisita sa bahay niya. But the rich man has what? Agony in the fire. Ano nga pong nangyari doon sa lalaki? Meron po siyang paghihirap doon sa naglalagablab na apoy. After you become rich, Pagkatapos mong maging mayaman, then if you will go to hell, kung ikaw po ay mapupunta sa impyerno, we'll read together. Everybody, kasi it go. what good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their souls? What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? We read it. After, kasi it go. After you became so rich, then as you die, you will go to hell. What is benefit? Ano po ang magandang dulot nito sa atin? We don't have any feeling, any understanding of reality. Wala po tayong alam or kaunawaan sa tinatawag na realidad. We will live eternally either heaven, either hell. Tayo po ay mamuhay na panghabang buhay na, whether ito po ay sa langit o sa impyerno. You will enjoy your rich for 100 years here. I-enjoy po natin yung pagiging mayaman natin, siguro po mga 100 taon dito sa lupa. Then eternally, you will be tortured by fire in hell. Pero panghabang buhay, kapag ikaw ay namatay na, panghabang buhay kang magsasuffer o maghihirap doon sa impyerno. Now, you know where you have to invest your life. Ngayon po, naunawaan na natin kung saan po natin mas igugugol yung ating mga buhay. If you believe, you will be changed. Not only you concerns others also differently. Kung ikaw po ay naniniwala na ikaw ay makakapunta sa langit, dapat po, yung iba rin, meron ka rin pong concern para sa kanila. What is it for today? Ano nga po yung pamagat ngayong araw? Pinakamahalagang bagay. Pinakamahalagang bagay. Amen. Amen. For Christians, I don't mind others, but you especially, our church members, you must be serious matter of heaven and hell. Para po sa kayo, lahat po kayo na nandirito, napaka-importante po na maunawaan nyo yung patungkol po sa kaligtasan. Wala na po akong pakialam sa iba, pero para po sa atin dito, mahalaga po kayo. Actually, I don't mind how hardships for my lifetime.
Wala po akong pakialam kung anong klaseng paghihirap yung aking mararanasan dito sa aking buhay. Why? I believe life in heaven with my beloved Jesus Christ and Father and Holy Spirit. Dahil naniniwala po ako na yung buhay na inilaan po ng Diyos para po sa akin doon sa langit ay mas masaya. 100 years, parang ganun. Patapos po ng 100 taon, wala na. One click, Isang snap lang po. I am already 69 na. Ngayon po ay nasa 69 na po ako. When I think about when I was married, already time flies. Noong nga po ako ay kinasal, napakabilis na nga po ng panahon ang lumipas. Yes, I have hard times, Opo, kakaroon po ako ng paghihirap. but this one is just like this. Pero ito pong bagay po na to He is preparing reward for me. at siya nga po ay naghahanda ng reward para po sa akin. How about you? Kayo po ba? How about you? Tayo po ba? I want let you understand what is most important matter. Nais ko pong maunawaan ninyo, ano nga po ba yung pinakamahalagang bagay para sa inyong buhay? Salvation. Kaligtasan po. Knowing the reality, heaven and hell. At ngayon nga po nalaman na natin yung realidad na may langit at mayroong impyerno. Sorry for second week of 2024. Pinagpaumanhin ko po sa inyo yung ikalawang linggo ng taong 2024. But when we start, we have to understand what is our goal first. At kapag nga po tayo nagsimula na, dapat po maunawaan natin ano nga po ba yung ating goal o yung ating nais. Amen. Amen. Please understand me. Maunawaan po sana ninyong lahat kung ano po yung nais ko. I believe this is His heart too. At naniniwala po ako na ito rin po yung nais ng He Diyos. doesn't want anyone will go to hell. Dahil ayaw po ng Diyos na may isa man po sa atin na makapunta sa impyerno. Amen. Let's all stand. Tayo pong lahat ay tumayo. Oh, Father. It is correction. Ito po ay pagtutuwid. The one who has ear will listen. At siya nga po na may tainga ay makakapakinig. It's so serious matter. Ang bagay po na ito ay It's napakaseryosong more bagay. serious than Gera. Mas seryoso pa po ito sa himagsikan. It's more serious than any serious sickness. At mas seryoso pa po ito sa kahit ano pang malalang karamdaman. Amen. We will give our all things to Him. Let us lift up our two hands. Lift it up. Father, thank you for giving us corrections. Father, thank you. Remind us what is so important for us. Father, thank you because you didn't abandon us. Father, thank you. You gave us 1 year more chance. Father, bless us to use 2024 to know who you are, to prepare ourselves to be sure of heaven. Oh, hallelujah. Let us shout hallelujah! Hallelujah! Yeah! Oh, Lord! Yeah! Hallelujah! 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 Yeah, Karayora! Sakarayera! Sarayera Karayera! Sarayera Karayera! Yeah, Karayera! Hallelujah!
Amen. Hallelujah. 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 Oh, Father, we thank you for your word. All the time you are watching over us. And you are guiding us in a right way, in a way of life. Thank you, Father, for giving us your word to know what is the most important matter for your children. Hallelujah. Thank you, Father, for your faithfulness even. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, the one who died on the cross to pay our wage of death, to make us heavenly children. Then you showed up, perfect example for us. Hallelujah. The love of Father, still you love us. Nobody can stop how you love us. Hallelujah. The fellowship of Holy Spirit, the one who will empower us, remind us, correct us, to prepare ourselves to go to heaven. Be with you from now on and ever. That's why all children of God will always say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. 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 Okay, you might be seated for the announcement. Announcement po, yung ating Lord's service po ay nagsisimula ng alas 8. So, patuloy po yan, kada Lord's Day po yan. Maging yung ating gawain sa umaga, yung LK. Kung may mga apo po tayo na 12 pababa, 13 pababa, so meron po silang gawain maya-maya. At patuloy din po yung ating youth and YA, alauna po yan, yung ating mga kadalagahan at kabinataan. So, meron po silang gawain. So, kung may mga apo, anak po tayo na mga dalaga at binata, papuntahin po natin para makadalo. So, patuloy po yung ating gawain every Wednesday po, prayer meeting po natin yan, alas 3. Ganon din po yung ating EGF every last Friday of the month. So, meron po tayo ngayong January. So, even yung ating bigas, isang dakot na bigas. So, maraming salamat po sa mga nagdadala. At kung hindi pa tayo nagdadala, magdala po tayo. Isa po ito sa patunay na alay po natin yan sa ating nag-iisang Diyos. So, pinapractice po natin yan. So, meron po akong another announcement. Yung ating mga senior citizen. Sino po yung senior citizen dito ngayon na nandito? Mga senior citizen. Taas po ang kamay. So, yung senior citizen po natin, meron po tayong morning devotion. Magsisimula po tayo bukas. Naintindihan po ng ating mga senior. Sabi nga po, patuloy itong mga buhay po natin kahit matatanda na po tayo. Meron po tayong pagkakataon na muli magkaroon po ng pag-aalay ng ating mga buhay para po sa Diyos. So, inaasahan ko po ngayong nandito ay dadalo po bukas. Magsisimula po tayo ng alas 6, pero 6:30 po tayo mag-pray. Kasi madilim pa po yung alas 6. So, 6:30 po, manalangin na po tayo dito sa church. Morning devotion po natin. Don't watch po natin yan sa mga senior citizen natin. Ganon din naman po yung nasa mga, sabi nga po, hindi senior, nasa tahanan, mga nanay, tatay, youth, mga mga anak natin, nasa school, sa trabaho, saan ba tayo, nasa biyahe ba tayo, nasa sasakyan ba tayo, o nasa higaan pa po tayo.
6:30 po, inaanyayahan po ko kayo na sumali po sa panalangin. Samahan niyo po ang buong pamilya po ng LLCC ay mananalangin. 6:30 po tayo magsisimula. Saan man po tayo, umupo pa tayo, mag-alay po tayo ng panalangin ng ilang minuto. Para po, sabi nga po, the family that pray together, stay together and grow together. Ito po yung gagawin ng LLCC. Araw-araw po yan, mananalangin po tayo. Kung ang Panginoong Jesus nagsisimula po ng panalangin ng madaling araw, bakit po nanalangin ang Panginoong Jesus? Para po ma-meet ang Diyos o makatagpo ang kanyang Ama. Tayo po yung mga anak ng Diyos, kaya naman po every 6:30, kausapin po natin ang Diyos sa pamagitan ng panalangin. Amen po ba? Yes, yun po yung paraan ng Diyos para ang sambahayan ng LCC ay matupad yung kanyang kalooban. Practice po natin yung Aiteo. Alam na po natin yan, naintindihan na po natin yan. So, let's practice prayer, Aiteo. Amen po ba? Sige po, samahan niyo po kami sa panalangin. Magsisimula po tayo bukas. 6:30 po, kahit nasaan po tayo. Ipikit po natin yung ating mga mata. Ilaan po natin yung ilang minutong panalangin para po kausapin ang Diyos. Yun lang po, amen po. Sige po, see you po next Lord's Day.